Kamusta Earth Signs? Welcome to Like a Tarot. Gamit ang personalized cards, alamin natin kung ano ang message ng person mo sa iyo. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na ipakita rin kung ano yung naiisip mo or nararamdaman. Ikaw na bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Earth Signs? Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ang hirap tanggapin na hindi na tayo. Mukhang meron kang nagawa or nasabing hindi maganda kaya nagkahiwalay kayo. Control. Mukhang ang ilan sa inyo pinipigilan mo kung ano yung totoong feelings mo. May takot sa rejection or merong kinikimkim. Alam kong hindi mo na ako paniniwalaan. Kapag painful memories ang iniwan mo sa person, mahirap yun mabure. Matagal bago mo magawa. Inabangan. Mukhang naging stalker ka na lang ng person. Tumitingin ka na lang sa malayo. Talagang nag-aalinlangan siya na lumapit sa'yo or kausapin ka. Toxic relationship. Ang ilan sa inyo kaya naging toxic ang relasyon dahil na rin sa pagmamanipula, sa addiction. Mukhang hindi mo nakakausap ng maayos yung person mo dahil sa behavior niya. Hindi mo nakikita yung halaga mo. Pero kung humiwalay ka na sa toxic na relasyon, mas mabuti pa yun. Kasi kung ikaw nga hindi nakatagal 12 ang zodiac sign, pero kukuha tayo ng 4 para sa nangunguna na tinutukoy ng personalized cards. Pisces, pwedeng zodiac sign mo ito or zodiac sign ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Gemini. Leo. Ito na yung last card para sa 4 na zodiac na nangunguna. Aries. Ngayon naman guys, gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang clarity, kung ano ang feeling mo sa situation. Ano yung pananaw na dapat i-consider or isaalang-alang. At kung paano i-handle ang situation. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Kunin ko muna lahat ng cards mo. Ipinapahiwatig ng card na ito na ikaw ay goal-oriented. Marunong ka ring sumuporta at saka nanghihikayat ka sa kapwa mo na pinapalakas mo yung loob. Lahat ng kaya mong ibigay na pangunawa, tulong, ibibigay mo alang-alang sa person para matulungan mo siya. Problema man sa personal na buhay or emosyonal. 2 of Swords, 5 of Cups, at 7 of Pentacles. Ito yung feeling mo sa situation pero unahin muna natin yung career.
Sa career, meron kang dalawang pinagpipilian or dalawang career na pinagsasabay. Nahihirapan kang pagsabayin ito or isa sa career, nahihirapan kang i-give up. Ang ilan sa inyo dahil sa hindi mo ma-handle yung negosyo mo, pwedeng ipagkatiwala mo o kaya ibibigay mo yung negosyo kasi hindi mo na kayang i-handle. Ang ilan sa inyo makakahanap ka na ng trabaho. Ang iba naman ay piliin mo yung trabaho na may pang long term. Sa mga single or nasa relationship, ang advice ng cards ay kailangan ng pasensya. Kasi hindi lahat ng needs mo maibibigay ng person. Di ba palagi ko nga sinasabi kasi pinapakita ng cards na importante yung communication para malalaman mo kung ano yung mga bagay na makakapag-adjust ka. Hindi kasi pwedeng isa lang yung nag-a-adjust. Kailangan araw-araw nakikilala niyo yung isa't isa. Sa mga single naman, ang ilan sa inyo, may nasabi na sa'yo yung potential person na hindi kanya type o kaya iniiwasan kanya. Pero naging broken-hearted na tong person na ito at ngayon ka lang niya napapansin. Sa mga nasa relationship naman, mas pinili mo yung pagbigyan yung person mo kahit na marami man siyang pagkukulang sa iyo. 8 of Wands, 7 of Cups at the Hierophant. Ito yung pananaw na dapat mong i-consider or isaalang-alang. Unahin muna natin yung financial. Sa financial, dahil sa mga tamang desisyon, nagkakaroon ng growth yung money na meron ka. Ang ilan sa inyo may mga bago kang sinusubukan dahil sa negosyo at saka maganda rin yung partnership sa negosyo at saka teamwork sa career. Kaya mas lalong nagiging successful. Pero syempre, ingat sa mga mata na nakamasid sa iyo. Hindi lahat ng taong napagkakatiwalaan mo ay dapat talagang pagkatiwalaan, lalo na't maganda yung kita mo. May person na manloloko sa iyo. At saka, pinapayuhan ka rin na kung mag-i-invest ka, huwag yung pangmalakihan. Kailangan dun lang sa maliit. Yung makakaya mo lang na i-manage, lalo na yung financial. Sa mga single, meron kang potential person na makikilala na mabilis kayong magkakaroon ng relasyon pero hindi to seryosohan. Kailangan mo tong pagdaanan kasi merong person na darating na mas magseseryoso sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relasyon, itong tatlong cards na ito ang nagsasabi na away-bate ang relasyon nyo ng person mo. Maging honest ka sa sarili mo at saka sa choices mo. Pangatlong card na ito na pagbibigyan mo pa rin yung person mo. Queen of Wands, the Magician at the Sun. Ito naman yung kung paano mo i-handle yung sitwasyon. Sa kalusugan, anuman ang edad mo, ay nagagawa mo yung routine mo. Mabilis din ang recovery, magkaroon ka man ng illness o kaya injury. Successful din sa surgery kung meron mang ooperahan sa inyo. Tatlong cards na ito ang nagsasabi para sa good health. Sa mga single, merong potential person na magiging kaibigan ka or matagal mo na siyang kaibigan. Siya yung magpapakilala sa potential person na makakarelasyon mo.
Nakadalawang cards na na magkakaroon ka ng relasyon pero pang long lasting na ito. Ang ilang single naman, makikilala mo yung potential person sa event or activities na ina-attenan or ginagawa. Sa mga nasa relationship, 3 cards na ito ang nagsasabi na yung pagtitiis mo sa buhay mo, sa relasyon, ay may magandang dulot. Napaka-totoo at saka matiisin ka. At saka yung person mo, naiisip din niya kung bakit nagtitiis ka sa kanya. Baligtad pa nga eh. Siya pa yung nahihirapan na pakisamahan ka. At saka guys, pinapakita sa mga cards mo na isa sa inyo yung magkakasakit at isa naman yung healthy. Sino man sa inyong dalawa yung magkasakit or healthy, yung person mo, magiging maganda na yung trato sa iyo. Kasi doon niya na makikita yung halaga mo. Meron ding person na takot sa abandonment, kaya nagtitiis sa relationship. Ang ilan naman sa inyo, napakatibay ng paniniwala mo sa tradisyon, kaya nananatili ka sa relationship. At saka ang ilan sa inyo, meron kayong pamilya na binuo or mga anak. Ayaw mo ng broken family. Itong savings, ang ibig sabihin ay nagpo-focus ka sa purpose ng buhay mo na maging secure. Lalo na sa feelings, sa career, at saka sa relasyon. Itong card naman na ito, ang ibig sabihin ay nananatili ka sa positibo patungkol sa health, sa mga blessings at saka sa mga negative or positive na nangyayari sa buhay mo. Hindi ka basta nag-give up. Itong card na ito ay pangalawang card mo na ang ibig sabihin ikaw yung magdesisyon para sa sarili mo. Meron kang kakayahan para mag-heal at saka mabuhay ng simple at saka payapa. Alamin naman natin kung ano ang angel number mo. At saka nakatatlong cards na rin na merong person na takot mag-isa or maabandon na. Nakatatlong cards na rin para sa choices. Na binibigyan ka ng option ng universe, ipinapakita sa yung clarity ng situation mo para magkaroon ng decisions. 11:11. Your soulmate is out there manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. At saka meron ding mga person na nakakatiis at saka hindi. Affirm, never stop believing in hope because miracles happen every day. At saka kanya-kanya talaga tayo ng limitations kung hanggang saan tayo makakatiis sa situation. Nagkataon na itong reading na ito, merong mga person na kayang magtiis. May iba naman na hindi. Gamit naman ng charms, alamin pa natin yung ibang clarity sa situation. Ayan, may description. Short hair. Maybe ang ilan sa inyo, maiksi yung buhok mo o yung person mo. Butterfly. Ibig sabihin nito guys ay hope. Merong pag-asa at saka transformation na mangyayari sa buhay mo. Unhealthy. Ang ilan kasi sa inyo nasa unhealthy na relationship o kaya situation na
dapat mo nang alisin sa buhay mo or isip. Gap. Dahil nga sa unhealthy yung situation, ay hindi kayo nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap ng person mo. Merong space sa inyong dalawa. Me. Kung ikaw yung nasisisi or ikaw yung dapat mag-decide sa situation nyo. Honest. Nakadalawang words ka na para sa pagiging honest sa totoong feelings. Lalo na kung unhappy ka sa situation or nasasaktan. Protective. Kailangan mong protektahan yung sarili mo din. Hindi pwedeng yung ibang tao lang or yung person mo lang. Childhood friend. Ibig sabihin, merong person na tumutulong sa iyo. Matagal mo na siyang kilala. At saka pinakita na rin sa tarot cards na merong tutulong sa iyo eh. Ito pa yung isang zodiac na tinutukoy. Capricorn. Maybe ito yung zodiac mo or zodiac sign ng person mo. Starfish. Maybe ang ilan sa inyo, nagpaplano ka na magpunta sa dagat or pool. Para magkaroon ng bonding sa family o kaya yung mapatatag yung koneksyon nyo ng person mo. Ito naman yung mga letters na posibleng na andito yung letter ng pangalan ng person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy.